Genesis 45. Magandang balita Biblia. Nagpakilala na si Josue. Hindi na mapigil ni Josue ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Josue sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Josue, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, sabi ni Josue. Lumapit nga sila, at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Josue, ang inyong kapatid na ipinagbili niyo sa Ehipto. Ngunit huwag na niyong ikalungkot ang nangyari. Huwag niyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa niyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pa ang darating, at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya, hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan, at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Josue, bumalik kayo agad sa ating ama, at ibalitan niyo na ako ang pinapamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin niyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Do'y mapangangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom, at hindi ko gustong makita ang sinuman sa inyo na naghihirap. Kitang-kita niyo ngayon, pati ikaw, Benjamin, na ako talaga si Josue. Ibalita niyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto, at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Hihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin, at ito na may umiiyak ding yumakap kay Josue. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. Nakarating sa palasyo ang balita na ang mga kapatid ni Josue ay dumating. Ikinatuwa ito ng Paraon at ng kanyang mga kagawad. Sinabi ng Paraon kay Josue, pakargahan mo ng pagkain ang mga hayop ng iyong mga kapatid, at pabalikin mo sila sa Kanaan. Sabihin mong dalhin dito ang inyong ama, at ang buong sambahayan nila. Ibibigay ko sa kanila ang pinakamatabang lupain, upang malasap nila ang masaganang pamumuhay rito. Sabihin mo ring magdala sila ng mga karwahe, para magamit ng kani-kanilang asawa, at mga anak paglipat sa Ehipto. Huwag na nilang panghinayangang iwanan ang kanilang ari-arian doon, sapagkat ang pinakamabuting lupain dito ang ibibigay ko sa kanila. Sinunod ng mga anak ni Israel ang utos na ito. Binigyan sila ni Josue ng mga sasakyan, gaya ng utos ng Paraon, at pinadalhan din ng pagkain sa kanilang paglalakbay. Ang bawat isa ibinigyan ng tig-iisang bihisan, maliban kay Benjamin. 5 ang kanyang bihisan at pinadalhan pa ng 300 pirasong pilak. Pinadalhan niya ang kanyang ama ng pinakamabuting produkto ng Ehipto, karga ng 10 asno. 10 asno rin ang may kargang trigo, tinapay at iba't ibang pagkain, upang may baon ang kanilang ama sa paglalakbay. Inutusan ni Josue na lumakad na ang kanyang mga kapatid, ngunit bago umalis ay sinabi sa kanila, huwag na kayong magtatalo-talo sa daan. Umalis nga sila sa Ehipto at umuwi sa Kanaan. Pagdating do'y sinabi nila kay Jacob, Ama, buhay pa po si Josue. Siya ngayon ang namamahala sa buong Ehipto. Natigilan si Jacob, at halos hindi siya makapaniwala sa balitang ito. Ngunit nang maisalaysay sa kanya ang bili ni Josue at makita ang mga karwaheng ipinadala ni Josue, sumigla ang kanyang kalooban. Salamat sa Diyos, sabi ni Jacob. Buhay pa pala ang aking anak. Pupuntahan ko siya, bago ako mamatay.